na ang 98% ng mga linya ng kuryenteng apektado ng magnitude 7.8 sa Mindanao. Ayon sa Energy Department, mahalagang mabilis na maibalik ang supply ng kuryente lalo na sa critical structures gaya ng ospital. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria. Tiniyak ng Department of Energy na maayos at ligtas na maibabalik ang kuryente sa mga lugar sa Mindanao na apektado ng malakas na lindol noong June 8. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, naibalik na ang kuryente sa mahigit 1 milyong consumers. Katumbas yan ng halos 98% ng lahat ng naapektuhan sa Mindanao sa loob ng isang linggo. Minadali rin nila anya ang pagbabalik ng kuryente lalo na sa mga critical infrastructures o yung mga lugar gaya ng mga ospital, evacuation centers at emergency services. Sinabi niya ring naibalik na ang kuryente sa lahat ng 24 na ospital na naapektuhan ng lindol. In less than a week, it's about 98% restored. Most of the hindi na re-restore ay yung mga bahay talaga na nasira at delikado i-connect or mga structures na kailangan pa i-inspect for safety. Dagdag pa ni Garin, desidido ang DOE na maibalik ang kuryente sa bawat tahanan at komunidad. This is a whole of government approach. All the good news that we will deliver to you this week. It has been an inter-agency, not only of the DOE family, pero kahit po pag-restore sa Mindanao, we've been coordinating closely with Sec Vince of DPWH, Sec Banoy of DOTR, even LGUs. Samantala, inanunsyo ng DOE ang magiging paggalaw sa mga presyo ng produktong petrolyo bukas. Ang gasolina posibleng mag-rollback ng 32 centavos o tumaas ang presyo ng hanggang 1 peso and 68 centavos. Ang diesel posibleng mag-rollback ng 3 pesos and 71 centavos hanggang 5 pesos and 71 centavos, habang rollback na 50 centavos hanggang 2 pesos and 50 centavos naman sa kerosene. Posible umanong magkaroon ng reaksyon ang world market sa inaasahang peace deal sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Hopefully within the week, the agreement is signed. What happens to our pump prices? Siguro there's space for it to come down as well. But does it go down to the pre-war level? Not immediately, probably. Kailangan natin ng another 6 to 12 months. It's really just an issue of restarting the supply that was disrupted by the war. Ayon sa DOE, pinag-aaralan na nila ang iba pang mga hakbang para matugunan ang mga issue sa enerhiya ng bansa, maging ang mga pangmatagalang solusyon para mabawasan ang pagdepende ng Pilipinas sa imported na langis. Carlo Luis Candelaria, para sa Bayan.